Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, dapat nating tatandaan na dapat alamin mo muna natin ang magkabilang panig bago tayo magpapasya kung ano ang dapat nating titindigan o papaniwalaan. Dahil ako mismo ay naging biktima na noon ng iisang tinig pa lang ang aking pinakikinggan. Ang ibig kong sabihin, kung may magsasalita, bago tayo magpapasya kung papaniwalaan ba natin ang mga sinasabi niya, dapat aalamin muna natin ang kabilang panig at bago tayo magpapasya kung ano ba talaga ang dapat nating papaniwalaan. Noon kasi, nang nakinig ako sa mga pahayag ng kabilang relihiyon o relihiyon na hindi katoliko, halimbawa ang INC, hindi ko na lang sasabihin sa inyo ang buong istorya, pero dumating ang panahon na magpasya na sana akong umanib sa grupong ito, ang INC o Iglesia ni Cristo. Pero nahadlangan ito dahil may naging kaibigan din akong nag-share ng isang magazine na pag-aari ng yung tinatawag nating Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong, yung may magazine na The Plain Truth. Binasa ko ang Plain Truth at may Bible correspondence course na inanyaya sila na pwede ba daw na mag-enroll ako sa Bible correspondence course nila, at nag-try ako. Okay. Nag-try ako, sinubukan ko, at natapos ko yung 32 lessons sa kanilang Bible correspondence course, at may grade pa ako na 98 sa mga examination, correspondence examination na ibinigay nila. Okay. At nang kinumpara ko ang aral nila sa aral ng Iglesia ni Cristo, mas nagustuhan ko ang aral nila. Yung kang Herbert Armstrong na samahan na tinawag na Worldwide Church of God. Alam nyo, ang grupo o relihiyon ni Herbert Armstrong na pinangalanan niyang Worldwide Church of God, Sabadista din ang grupong ito. No? Pag sinabi kasi nating Sabadista, hindi po isang bersyon lang ang Sabadista. May Reform, meron ding yung Sabadista na sang-ayon sa yung tinawag nilang, ano ba yun? Yung, nakalimutan ko, hindi ko masabi. General Conference. May Sabadista na sumailalim sa General Conference, meron ding hindi. Merong Reform, meron ding Remnant. At hindi magkatulad ang kanilang buong tinuturo. Hindi magkatulad, no? Nagdidebate din sila, no? Hindi nagkakasundo, pero mga Sabadista lahat sila. Ako, muntik akong napaanib sa Sabadista na Herbert Armstrong version. Hindi yung kang Ellen White version. Pero kung itanong ninyo, bakit hindi natuloy din ang pag-anib ko sa Worldwide Church of God na Sabadista? Ito kasi ang nangyayari. Sa mga hindi ko na lang sabihin lahat dahil kulang ang ating oras. Okay. Sa mga panahong iyon, may isang symposium kasi ng Katoliko na ang speaker, no,
former Seventh-day Adventist din na na-convert sa Katoliko, no? Alam siguro ninyo ito dahil kilalang kilala ito, naging mayor ito sa Talisay, Cebu, si Brother Socrates Fernandez, no? Okay. Now, siya ang speaker sa symposium na iyon na naganap sa auditorium ng SBC, St. Vincent's College. Okay. Now, dumalo ako sa symposium na iyon. At tatlong paksa ang natalakay na kumbinsido ako na liliwanagan ako, no? Pero may ibang mga tanong pa ako na hindi pa naliliwanagan dahil hindi pa nasagot. Pero yung tatlong paksa about sa mga larawan at tribulto at about sa purgatory at yung intercession of saints, yung hihingi tayo ng pabor sa mga santo na tulungan nila tayo na marating ang ating mga dasal sa Panginoon, nauunawaan ko ang aral na iyan. Tatlong major objections ko sa Katoliko na nalaman ko sa INC at yung Sabadista na muntik sanang iniwanan ko ang Katoliko. Yung tatlong major objection ko, nasagot at naliliwanagan ako at kumbinsido ako sa explanation ni Brother Socrates Fernandez. At kahit na may mga tanong pa ako, may mga objection pa akong dapat pang gusto kong masagot, nagpasya na akong mananatiling Katoliko at sumali ako sa Bible study ng CFD. Dahil ito kasi ang nasa isip ko sa mga panahong iyon. Kung nasagot at kumbinsido ako sa paliwanag sa tatlong objeksyon ko sa paniniwalang Katoliko na na-influensyahan ako sa ibang religion, kung nasagot ang tatlong major objection ko, sabi ko, itong ibang hindi major objection ko, may sagot din ang Katoliko. Hindi ko lang alam. Malalaman ko lang ito kung dadalo ako sa Bible study at ako din, magsuri din ako, personal, sa internet, sa social media, no? Sa mga websites ng Katoliko, sa apologetics. At nagkakatutuo nga dahil yung ibang mga objection ko, nasagot lahat. Wala nang natitira. Kaya nga, nagpasya ako, mananatili talagang akong Katoliko. At damdam kong tinawag ako ng Diyos na tutulong, no, sa simbahan sa mga pagpapaliwanag sa mga aral nito. Pero hindi lang madali. Dahil meron tayong mga personal na weakness na siyang hindi din hindi din masabi nating smooth ang ating pag-aaral, no? Okay. Pero 'yon ang nangyayari sa akin. So, bakit sinabi ko ito? Dahil baka ganon din ang mangyayari sa inyo. Ang nakabuti lang sa akin, hindi natuloy ang pag-iwan ko. Naliwanagan na ako, no? Dahil ang dami sa atin kasi ang humiwalay na, no? Naiwanan na nila ang Katoliko na hindi pa nila nalaman ang mga paliwanag at sagot. Kaya naging mga hindi Katoliko na sila ngayon. Di ba? Ang daming mga Katoliko ang nandoon na sa ibang sekta, mga kapatid at mga magulang. No? Okay. So, yan ang aking suggestion, no? Sa inyong mga nakikinig ngayon sa palatuntunan ito, no? Dapat, kung may ministro o pastor ang pinakinggan natin na hindi Katoliko, bago tayo magpapasya, aalamin muna natin kung ano ang sabi ng Katoliko. Ano ang paliwanag ng Katoliko sa mga objection nila, no? Tsaka na tayo magpasya kung talaga bang nagkakamali ang Katoliko, no? Dahil kapag ang ministro o pastor lang ang ating pinakinggan at hindi natin alam ang paliwanag, sagot Katoliko, magsisisi tayo niyan. Okay. Meron kasing kilala akong ganon ang nangyari sa kanya. Nagsisisi siya, humingi siya ng tawad at tinanggap niyang nagkakamali siya.
no? At nabuo na sa isip niya na hindi pala tama yung magpasya tayo agad nang hindi pa natin napakinggan ang kabilang panig. Kaya nga sa media, alam nyo, no? Nilalaman ko din, no, sa rule ng media, no? Ganun din. Kung may mga statement, may mga pahayag sa isang side, sasabihin ng manager, okay, tanggapin nyo yan at puntahan din ninyo ang kabilang panig at ilalatag din natin ang pahayag ng kabilang panig, no? Para hindi maging bias. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Yung mga reporters natin dito sa RMN Dipolog, no? Kung may sabi-sabi dyan, ito ang sabi, ang ating ama sa ating istasyon magsasabi din sa ibang reporter na okay, puntahan din ninyo yung ibang yung tinumbok sa sinabi ng taong iyon, kung totoo ba. Okay. So, para ang both sides ang marinig, sa lahat at makapagtimbang kung ano ba ang dapat paniwalaan, kung sino ba ang dapat paniwalaan. Ganon din sa relihiyon. Okay, now mga kapatid at mga magulang, sinabi ko sa inyo last program natin na ipagpatuloy natin ang paksang yung about sa leader ng simbahan o yung namumuno sa ating samahan o relihiyon dito sa mundo. Payag kayo o hindi ninyo ma-deny na ang ating mga relihiyon na inaaaniban, meron tayong leaders, merong mga namumuno. Di ba? Wala naman sigurong grupo ang makapagsabi na wala silang leader sa kanilang grupo o samahan. Meron talagang leader ang mga samahan natin. Pan-relihiyon man o pang-gobyerno. Sa gobyerno may presidente. Ang iba naman ang tawag prime minister. Di ba? Iba-iba ang tawag pero leader ang posisyon. May leader talaga kung ang pag-uusapan ay samahan. Yung kaharian o kingdom, merong leader. Ang leader ng isang kaharian, yung tinawag na king. Di ba, mga kapatid at mga magulang? At sa ating syudad ng Dipolog naman, ang ating leader, tinawag na mayor. At sa probinsya, tinawag na governor. So, kapag may samahan o grupo, may leader. Di ba? Now, sa ating paniniwalang Kristiyano, ang leader natin talaga, prime leader o pinakataas na leader yung ang ating Panginoong Jesucristo. At pwede nating gamitin ang salitang hari, king, sa katauhan niya o sa kaniyang posisyon. Kung tawagin nating kaharian ang simbahan o iglesia na sinimula ni Kristo, ibig nating ipahiwatig, siya ang hari. Si Jesus Christ ang king sa kaharian niya o iglesia o simbahan niya. Pero, ito ang pero. Dahil siguro tanggap niyo lahat sa mga kapatid nating naniniwala sa Biblia, siguro tanggap niyo lahat, no? Mga Katoliko at hindi Katoliko, siguro tanggap niyo na si Kristo ang hari, no? Siya ang king sa kaharian niya o simbahan niya. Pero siguro hindi ninyo naisip na ang isang hari ay may isang right hand o yung tinatawag nating representative o vicar, no? Vicar, representative, no? Dahil ang isang leader, nangangailangan ng representante sa kanya kung wala ang kaniyang personal presence. Yung makikitang presensya o yung sa English, visible presence. Makikitang presensya. No? Dahil kung ating iisipin, mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, ito talaga ang pamamaraan ng Diyos sa paghahari. Na kahit na siya ang pinakahari ng lahat,
nasa langit siya, di ba? Yung personal presence niya, di ba? Oh, nasa langit siya. Pero kahit na siya ang pinakahari, pinakataas sa lahat, magpipili rin siya ng isang tao na siyang makikitang visible head dito sa lupa. Halimbawa, si Moises, di ba? Sa Old Testament, ating mababasa sa Biblia, na kahit ang Diyos ang kataas-taasang lahat, no? Siya ang pinaka-leader o pangulo ng lahat, nandun ang kaniyang personal presence sa langit. Pero gusto niya na sa kaniyang pamamahala, may kakasangkapanin siyang tao na magsilbing visible head, yung makikitang leader. Di ba? Halimbawa, si Moises. At saka yung sa panahon ng mga kingdom noon, yung Kingdom of David, no? Di ba ang hari, merong prime minister, ang prime minister o right hand, ang simbolo nito, yung pinagkatiwalaan ng susi, no? Binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Oh, susi. Yahweh. Oh, kumbaga, no? Susi sa Tagalog, Yahweh, ano ba 'yan? Ano ba yung salita yung Yahweh? Sa English, key. Kung plural, keys. Mga Yahweh. Di ba? Oh. Kapag may kaharian, may hari. At ang hari may right hand o magrepresent sa kaniya kung wala ang kaniyang visible presence. Makikita ang presensya, di ba? Halimbawa, sa mayor natin, kapag pupunta sa ibang lugar, no? Dahil may gusto siyang alamin doon sa ibang lugar na kaalaman, na malaman niya para madala niya dito sa ating lugar at ma-apply niya, no? Di ba? Oh. Kung magpunta ang mayor sa ibang lugar, dapat may representative siya sa tungkulin niya kung wala ang kaniyang visible presence. At alam naman natin na ang representative niya, kung wala ang kaniyang visible presence, makikitang presensya, yung vice mayor niya. Di ba? Ganon din sa governor, ang mag-represent sa kaniyang tungkulin, kung wala ang kaniyang makikitang presensya, kaniyang vice governor. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Now, kung puntahan natin ang kaharian ni Kristo, sino ba ang pinahiwatig niyang representative niya? Di ba? Uulit-ulitin ko ito at pakilaliman ko ba ang pagpapaliwanag kung hindi pa kayo naliliwanagan? Dahil importante kasi na maliliwanagan tayo para mabalik ang ating pagkakaisa. Dahil sa ngayon, talagang watak-watak tayo. Hindi tayo nagkakaisa, mga Kristiyano. Iisa lang ang Biblia natin, pero paiba-iba ang grupo natin. Ibang mga leader ang sinasamahan natin. Di ba? Pinakinggan, iba-iba. Hindi tayo nagkakaisa. No? Pero may grupo na sinabi nilang sila nagkakaisa. No, maaaring sabihin natin nagkakaisa sila, pero sa kanilang grupo lang. Di ba? Pero ang totoong pagkakaisa ay yung nagkakaisa tayo sa tunay na simbahan o tunay na kaharian, tunay na iglesia na sinimula ni Kristo. Dahil yung grupo kasi, hindi ko lang pangalanan, yung grupo kasi na sabi nila, sila lang daw ang nagkakaisa, ni-research natin, nagsusuri tayo kung totoo bang si Kristo ang nagsimula o prime mover sa samahan nila, hindi naman. At nalalaman nating 1914 lang nagsimula ang kanilang grupo. Ginamit lang nila ang pangalan ni Kristo, no? Pero hindi si Kristo ang founder o nagsimula nito. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Ang totoong church na sinimula ni Kristo, totoong samahan na sinimula niya,
Nasimulan niya ito sa Jerusalem sa panahon ng mga apostol. At sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinahiwatig niyang representative. Gusto pa niyong ulitin ko ang mga bersikulo na ginamit ko? Okay, hintayin ninyo kung maulit ko, no? Okay. Now, okay, kaklaruhin ko kayo ha. Baka magtanong naman kayo sa yung tinawag nating litra por letra na salita, hahanapin ninyo. Baka sabihin ninyong, hindi naman mababasa sa Biblia, veritas na may representative ang ating Panginoong Jesucristo. Baka hanapan ninyo ulit ako ng litra por letra. Yon. Hanapan ninyo ako ng, veritas, alam ko ang ibig niyong sabihin. Yung representative, si Pedro. Tinawag pa niyong Santo Papa o Pope. Hindi naman yan mababasa sa Biblia. Sa mga debate, di ba, tanong ninyo, saan mababasa sa Biblia ang salitang representative si Pedro? Saan mababasa sa Biblia na unang Santo Papa si Pedro? Unang Pope si Pedro? Di ba? Yun ang number one na itanong ninyo, litra por letra. Ang response naman natin, tinuro ba ng Katoliko na mababasa iyan ng litra por letra? Di ba? Para sa akin, misnomer kasi ang ganyang tanong kung yan ang itanong ninyo. Sa mga debate kasi, ito na ang isagot ko sa inyo kung hanapan nyo ako ng litra por letra. Dahil hanapan ninyo ako ng litra por letra, tanungin muna ko kayo kung tinuro ba ng Katoliko na mababasa iyan litra por letra. Kung hindi, dapat hindi ninyo itanong yan. Di ba? Bakit hanapan ninyo kami sa salita na hindi naman tinuro ng Katoliko na yan ay mababasa ng litra por letra sa Biblia, di ba? Sa reasoning, bakit hanapan ninyo kaming mga Katoliko sa isang salita sa loob ng Biblia na hindi naman tinuro namin o hindi naman tinuro ng Katoliko na mababasa iyan? Di ba? Okay. So, misnomer. Ano ba yung misnomer? Yung hindi na ayon sa tamang pag-iisip. Yun ang ibig sabihin ng salitang misnomer. Yung hindi na ayon sa tama. Hindi tama kung hahanapin ninyo ang Katoliko ng letra por letra na salita na hindi naman tinuro sa Katoliko na mababasa iyan. Pero bakit dapat tanggapin natin iyan kahit na hindi mabasa ang letra? Dahil ang letra kasi nag-evolve. At meron kasing tinawag nating translation. Meron kasing noon, ganun ang salita lang ang ginamit nila. Pagdating ng panahon, ibang salita na ang ginamit. Katulad, halimbawa, sa inuulit-ulit ko na, ang salitang God, ang tawag natin sa makapangyarihan sa lahat. God, English itong salita, di ba? Pero sa panahon ng mga Ebreo, panahon ng mga apostol, kung Grigo ang salita nila, Theos, hindi God. Sa Hebrew, Elohim. Masabi ba nating wala pang God sa panahon nila dahil hindi God ang terminong ginamit nila sa pagtawag sa makapangyarihan ng lahat? Meron ng God, meron ng Diyos sa kanilang panahon. Hindi lang ang terminong yan ang ginamit nila. Di ba? Hebrew lang, Elohim, at Theos, Greek. Ganun din. Ang salitang Santo Papa o title na Pope o Santo Papa, ginamit natin ito huli na sa pagtawag sa katungkulan ni Pedro. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Ang tinutumbok sa mga terminong ito, ang posisyon o tungkulin ni Pedro. Kaya, kahit na sabihin ninyong hindi mabasa ang letra, pero ang tinukoy, nasa Biblia, ang posisyon o tungkulin ni Pedro. Di ba, mga kapatid at mga magulang? So, dapat nating tanggapin na kahit na hindi mabasa ang letra,
Pero ang tinukoy nasa loob ng Biblia. At may mga premises naman tayo no, sa tungkulin iyan na si Pedro ang tinukoy dahil sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22, ang pinagkatiwalaan ng susi ng kaharian ng langit, ang kaniyang posisyon o tungkulin tinawag na Father sa Ingles at sa Latin, Papa. So may biblical reference. At kung puntahan naman natin ang Revelation chapter 3 verse 7, ang humawak sa authority o Yahweh, tinawag na Santo o Holy. So ibig sabihin kung idugtong natin ang dalawang salita, Holy at Father. Sa ito pa, sa Bisaya pa, Santo Papa. Okay, Holy Father. So may basihan sa Biblia ang pagtawag ng Santo Papa o Pope sa posisyon ni Pedro. Okay, wala naman tayong oras. Okay, abangan nyo sa susunod na linggo dahil ipagpatuloy natin ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.